Sa ngayon mga katambay, since naubos na po yung ating mga pangkatay o kinatay po natin para sa display sa ating tindahan, isip din po tayo na baka i-display din po natin o di kaya ipakatay na lang din po kasi mas malaki yung kita sa katay. Ay pipilian natin to yung mga lalaki. Isa na po dito, ito mga lalaki po yan, malalaki. So tamang tama po na ano natin yan, ipakatay. Marami din kasi naghanap sa atin na mga malalaki o kumbaga sobra 1 kilo. Yung pinakatay kasi natin last time nasa 1 kilo na po talaga yung timbang. So dito nasa mga ano to 1.3 1.5 kilos. Mas malaki, mas malaki din po yung kita. Yung mga manok po natin dito, mga sisiyo, kinain ng daga. Sayang. At ito nga, baha pa rin po sa ating manukan. Grabe yung ulan ng nakaraang araw. Bumaha talaga. Sa 10 sisiyo natin dito na napisa, 4 na lang po yung naiwan. Ito yung mahirap. Matagal din po tayo hindi nakapunta dito. Maulang isa lang nila bilindribay. 4 ni. Yan o, yun yung mga unang pisa natin. Ay, pambuyan lang. Gulong na, ikulong na ako. O yan, kinulong katambayan. Kaso, isa lang yung naiwan. May mga naglimlim pa dito. Napay, may bagong puisa ba yun? Isa? Nadali, galumlo po ni. So, yung katambayan. At dito naman sa ating manok, may namatay na naman isa. Sayang. Araw-araw pa naman umulan. So malalaki na rin po yung iba. Ano? So, ano na lang. Kulang na ito yung vaccine. Gutom na gutom, wala pa pong kain. Napay pagkaon ba yun? May pagkaon? May pagkaon? So, yun o, busog na busog katambayan. Grabe. Kinulang yung pagkain. Ayan. Dito sa kabila katambayan, lumandami na rin po yung alaga ng ating ibigan. So, isa din po yan sa pwede nating i-sell po. Bibilhin natin at saka i-display doon sa ating tindahan. Sobra ni kwinta na nino. Atil sa mga sisiyo. At din po natin yung ating babuyan. May nabago, nagpadagdag tayo ng kulungan. Ito yung kagandahan sa ano, sa upgraded dented chicken. Kulang masakit talaga makita mo. Titibay. Basta sa pag-aalaga ng native, siguraduhin na po na maganda talaga yung painuman na, walang dumi. Malinis yung kapaligiran. Meron pa dito bagong pisa. Ayan, ang ganda naman. Ito katambayan, ano na, pinalkihan po natin yung ating babuyan. Yung mga baboy kasi last time na anak ay malaki din po. At isa sa ating gagawin po ay yung pag-produce ng magandang inahin. So meron tayong mga napili na dito. At yung mga baboy sa kabila din po na hiwalay na sa ina. O tingnan natin. Isang baboy. Ito, yan, ang laki. Ito yung bagong anak last time. So tingnan natin yung mga biik. So yung pag-alaga ng baboy ngayon ay napakahirap. Lalo natin meron pa rin pong ESF. Sinisigurado po natin dito na walang basta-basta nakakapasok po na ibang tao. At kahit nga yung ating kulungan, nilagyan po natin ng harang. Pagpili talaga ng magandang inahin ay upang inahin, dapat yung tutoy ba, no? Kumplito yung partner. Kumbaga maganda dapat yung tutuyan pang didi sa biik. Ito ang laki na ng ating baboy. Walang basta-basta nakakapasok dito. Mahirap na. Patamaan tayo ng iisip. Sa pag-produce po ng quality po ng baboy, dapat din po talaga ibigay po lahat. Kung sa ating manok po,
kung tayo magpuproduce ng pang-materialis, sinisigurado po natin na yung pagkain po lang maganda. Ganon din po sa ating baboy na nasa 1 month pa lang po o yung kakalutas pa lang po sa inahin. Unang-una po talaga natin ibigay yan ay yung ating pre-Startex, Startex, Phoenix, Go Weeks 1, Go Weeks 2 hanggang sa umabot po na panginahin. Ganon dapat, hindi po tinitipid, lalo na gusto po natin makakuha po ng magandang mga anak ng ating magiging inahin na ipuproduce. Isa din po yung pabahay po, kaya nga nagpagawa po tayo na malaki-laking pabahay para sa ganun maging komportable din po yung ating baboy. So ganun po yung diskarte po natin sa gagawing panginahin. Sinisigurado rin po natin na walang basta-basta makakapasok po ng ibang tao sa ating babuyan, lalo na di natin alam kung nakakain ba sila ng infected po na ESF na baboy. Madami kasi yan dito sa amin. Marami pong napiktuhan sa pag-alaga ng baboy na sakit na ESF. Talagang pag natamaan yung babuyan, sigurado maubos po yan. At ayaw po natin mangyari yan, kaya yung ating babuyanin po ay hinarangan po natin ng trapal para sigurado talaga at kahit yung ating area ay nakabakot, hindi po basta-basta nakakapasok yung ibang tao. Private din kumbaga. Sa ating pagkain kasi kumpleto na po yan ng vitamin. So masasabi po natin na talagang magiging malusog yung ating alaga, magiging malaman at magiging maganda yung ating ipuproduce na inahin. Kung dadating naman po tayo sa punto po na malaki na yung ating baboy, nasa 8 months na, yung 8 buwan kasi dyan na pwede natin pakastahan yung ating inahin para manganak o mabuntis. Sisiguruhin po natin na yung ating ipaparis po sa ating inahing baboy ay quality din po yung butakal, yung lalaki. Kukuha tayo sa ating mga kaibigan o mga kilala o pwede nating pagtanungan kung saan pwede makakuha ng magandang materialis na pang pares sa ating inahin. So ganun din po, gaya din po sa manok na gusto natin makakuha ng quality po na sisil. Siguraduhin po natin na yung ating tandang ay quality talaga, malalaki yung lahi. Ganun din po sa ating baboy na hybrid yung ating ipoproduce para mabilis lumaki. Kaya nag-alaga tayo ng baboy kasi malaki din po yung potential talaga sa kitaan. Pag nagkataon kasi na nanganak yung mga inahin o yung inahin nyo po, malaki yung kita kasi nasa 3,500 to 4,000 yung pwede nang i-release yung kumbaga disposal po ng mga baboy. Yan na po yung gaganapan ngayong araw mga tambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Brother Brady Bitancor from Barangay Calabayan, Osami City, Alvin Lubigan, Aurelio Lasib from Morsha, Matanao. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.